Views, opinions, expressions, and insinuations of the show, its hosts, and their guests do not reflect those of the network and its management. The network and its management do not make any warranties on the opinions, views, expressions, and insinuations presented by the show, its hosts, and/or their guests. The network and its management shall not be liable to any claims or dispute arising from any mentions, expressions, or views presented by the show, its hosts, and/or their guests. Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Narito ang programang nakahandang tumugon sa inyong mga hinaing, reklamo at sumbong na naaayon sa itinakda ng batas. Dito lang sa direktang Sumbungan ng Bayan, sumbong nyo, aksyon agad. Sa ngalan ng ating Acting Chief Philippine National Police, Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., ako pong inyong lingkod, Police Colonel Maria Ninita Senador de Leon, ang Deputy Director ng PNP Health Service. Lagi niyo pong tatandaan, kung nasaan ang police, nandoon ang health service. That's right! At ako naman po ang inyong lingkod, kabalitaan at kakampi, Police Lieutenant Colonel Alex Apolonio mula sa tanggapan ng Police Community Affairs and Development Group. Naimbangal daw, kada kayo amin na po. Ayan, magandang tanghali po sa ating mga kasambahay na nanonood sa kanilang mga tahanan at nakikinig sa kanilang mga tahanan. Gayon din, mas isang matikas na tanghali din sa ating mga matitikas na host ngayon, Ma'am Nep, Sir Apolonio, Sir Attorney. Muli po ako po ang inyong lingkod, Police Major Vivian Reyes from DPCR. Ako naman po ang inyong panyerong pulis para sa araw na to, Attorney Edgar B. Cuanan Jr., magbibigay po ng legal na gabay at legal na advice. Okay, dumako na po tayo agad sa nag-iisang direktang Sumbungan ng Bayan. Mga problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Kasali ka dyan, manali ka lang, at lahat ng mga pagsubok ay ating Biktima naman di umano ng panggugoyo ng kanyang katransaksyon na pinagpapagawaan ng sidecar bago umano ang ipinangako, ngunit lumalabas na iba ang ikinabit. Para sa detalye, nasa kabilang linya po si Mr. Gerald Tadeo from San Manuel, Pangasinan. Sir Tadeo, Sir Gerald. Mr. Gerald, Hello po, magandang hapon po. magandang hapon po sa inyo. Pakikwento yung inyong inirereklamong kaso. January 4 po sir, nagpagawa po kami ng sidecar po dun sa kay Iran's Metal Craft Bodies Manufacturing po sa Urdaneta, sa Anonas, Urdaneta City po, worth of 52,500 po. Tapos in cash po namin po yun sir. Tapos ang sabi niya po 2 months tapos na. Tapos May 21 po, may ipinakita po siyang sidecar po, yung gawa na po, tapos na po yung sidecar, bago na po yung sidecar po, sidecar. Dami ng sidecar. Then, July 11 po, sabi niya po sa akin, dalhin ko daw po yung motor doon para ikabit na yung sidecar na bago doon sa motor namin. Tapos, pinunta ko po yung motor namin doon sir, nung July 11 po, 2025. At iniwan po namin doon sir yung motor. Then po, July 30, sabi niya po, ikakabit na yung motor namin at saka yung sidecar po. Tapos nung pumunta kami, iba na po yung nakabit sa motor namin, sir. Yung luma na po. Tapos yung bagong sidecar, wala na po doon, sir. Abay, bakit? Tapos, ang tinutukoy mo ay sidecar na pampasada. Sidecar Opo, sa opo, motor sir. na pampasada. Tama po ba? Opo, sir. Yan. Okay. At naging luma na yung ikinabit. Hindi na yung pinagawa mo. Opo, sir. Luma na po. Okay. Hindi na po, sir. Okay. Anong nangyari? Nag-usap ba kayo? Nag-usap po kami, sir. Bali, bumalik pa ako doon na... nung July 30 po, sir, inuwi ko na po yung motor namin, sir. Inuwi ko na po. Kasi pinatanggal ko na doon sa lumang sidecar. Kasi inuwi ko na po, sir. Kasi iba na yung nakakabit doon. Kasi tapos yung bagong sidecar, wala na po doon. Hindi ko alam kung saan na po nilagay. Okay, sa Tapos puntong po, yon,
meron ba kayo o nagkaroon ba kayo ng kasunduan? Opo sir, sabi niya, sir, nagkasundo kami nung bago kami nung January 4 siya, 2 months matatapos niya, sabi niya sir. Tapos nung ulit sir, sabi niya, July 30, ikakabit na yung sidecar mo na bago, sabi niya sir. Yun nga sir, bumalik kami doon ng July 30, iba na yung nakakabit sir, yung luma na po. Hindi na po yung bago yung nakakabit sir. Pero nakita nyo pa po yung bagong sidecar na ikakabit, tama po? Nakita nyo yung Nung July bago? 30 po ma'am, nung July 30 po ma'am, wala na po doon yung sidecar ma'am. Pero yung bago po, nakita ninyo? Yung supposedly na ikakabit? Wala na po doon ma'am yung bago po. Wala na. Opo ma'am, wala na po yun ma'am. Talagang luma na sir. Nung July 30 po. At nung kinuha mo na yung unit mo, yung motor mo, I mean, nagkausap man lang ba kayo o nagkaroon man lang ba kayo ng unawaan? Napapalitan Hindi niya na po, yung sir. sidecar Hindi na o wala na kayong pag-uusap? Wala na kayong naging pag-uusap? Wala na po sir. Oh. Balik ko na lang po doon, July 6 po. July 6 na po ako, August 6 na po ako bumalik doon sa kanila sir. Okay, anong sinabi niya nung August 6? Ang sabi niya po sir, pakibalik na lang po yung pera ko kasi hindi naman natupad yung usapan natin, sabi ko sir. At pumayag naman siya? O pumayag sir. Tapos sir, balik gumawa po siya ng memorandum agreement po namin sir. Siya po yung nagsulat sir. Sa madalit salita, meron na kayong mahigit 1 buwan. Buhat nung huling kayo ay Oo, sir. nag-usap na sinabi niyang babayaran niya yung pera mo. Naibalik ba? O sir. Wala pa sir hanggang ngayon po. Wala pa kasi nandito siya. Mr. Gerald, yung pong sidecar na yon, nung pinagawa niyo yung motor, nakakabit na yung sidecar niyo. Wala Hindi pa. ma'am, andun pa po yung ma'am, bago po. Hindi pa po kinakabit. Ang Basta andun lang nagpagawa po kayo ng nagpagawa. bagong sidecar para sa inyong motor. Yun po ma'am, pero nung pagbalik ko po noon ma'am, July 30 bumalik ka para ikabit na natin. Sabi niya po ma'am, pumunta na po ako dun July 30 po. Iba na po yung nakakabit po, yung luma na po yung nakakabit. Tapos yung bago po wala na po doon. May luma kayo na sidecar na nakabit sa motor, wala. Hindi sa kanila po yun ma'am, yung luma sa kanila rin po yun ma'am. Okay. So ang pinag-usapan nyo, bagong sidecar lang ikakabit sa inyo. Opo ma'am, bago po. Bago. Wala kayong litrato ng ikakabit nila sa sidecar sa motor nyo. So kung ano Mayroon yung po, kinabit, meron. Hindi yun na ikinabit sa inyo. Hindi po yun ma'am. Okay. Ano na pong ginawa nyo sa reklamo nyo? Kayo po ba'y lumapit na sa police dyan? Nag-file na po kayo? Nagpadala na po ba kayo sa kanya ng sulat na dapat siya magbayad? O may kasulatan kayo na siya ay magbabayad sa inyo? Nagpagawa pa ako ng memorandum agreement po sa attorney ma'am, pero ayaw niya pong pirmahan po ma'am. Ang sabi niya po, maipit daw po siya ma'am pag pipirmahan niya po yun. Sabi niya po. Kasi ang sabi ko naman po sa kanya, maipit ka talaga ma'am pag hindi mo naibalik po yung pera namin, sabi ko po. Kasi ang gusto niyang mangyari ma'am, yung memorandum agreement ma'am, siya yung magsusulat ma'am. Yung sulat kamay niya po yung susulat dun sa agreement ma'am. Pero ayaw pumayag po yung attorney po ma'am. Pero meron po kayong proof na na nagbayad kayo, na tinanggap niya yung bayad nyo? Opo ma'am. Dito pa Magkano sinulat po? na rin po ma'am. Sir Gerald, magkano po ang ibinayad nyo dyan? 52,500. Uy, ang laki. Oo. 52,000. At sino po inyo nirereklamo, Sir Gerald pala? Pwede ko pong pangalanan po ma'am. Opo, nasa inyo po yan. Nasa inyo po yan, sir. Kasi Miss Russell de Vera Gabayan po ng Tagalunas po ma'am. Matagal nyo na po itong kakilala. Hindi po ma'am, bago lang po. Kasi ma'am, nung nagpunta kami po doon ma'am, para magpagawa ng sidecar, hinarang niya po kasi kami ma'am kasi dapat iba pa kami magpagawa ng sidecar po. Na hinarang po kami na doon na lang daw po kami ma'am. Kasi hindi ko naman po alam na ganun po yung mangyayari. Kaya nagtiwala na rin din po ako. At nagbayad kayo agad kahit hindi pa na ikakabit. Ayun pong sabi niya ma'am, ma'am, kasi may nagtiwala kami din ma'am na kasi gumagawa naman po talaga sila na po ng sidecar ma'am. Okay, Mr. Gerald. Anong magagawang tulong sa'yo ng sumbong nyo? Aksyon agad.
Gusto ko sana mong makamit yung hustisya, sir. Para sa akin, sir. Okay. Speaking of hustisya, ma'am. Okay. Meron tayo resource person dito na maaari magbigay sa iyo, makatulong sa pagkuha ng hustisya na iyong inire-request, si Captain Ray Floro Tuang Kin, na ang investigation PCO ng Urdaneta CPS Pangasinan PPO. Captain Ray, Sir Ray. Yes, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Magandang hapon, Sir Ray, at welcome to Sumbong Nyo Action Agad. Narinig niyo po si Mr. Gerald Tadeo ang nagrereklamo sa atin, lumalapit at humingi ng tulong. Anong maaari nating itulong sa kanya from your end? Opo, ma'am. Gusto po naming makausap actually si Sir Gerald Tadeo, ma'am, dito sa aming tanggapan para makuha po ang kanyang salaysay regarding po dito sa kanyang inirereklamo po na laban kay Ma'am Russell de Vera Gabayan po dito sa Barangay Anonas, Urdaneta. At bukas po, ma'am, actually na kausap ko na po siya kanina na kasi schedule po, ma'am, ng day off po niya, ma'am, bukas. Kaya i-schedule po namin siya, ma'am, para makuha po ng kanyang complaint affidavit. Noong August 8 po kasi, ma'am, na pumunta siya dito sa aming tanggapan dito sa Urdaneta ay ang tanging sadya lang po niya, ma'am, ay magpa-record ng kanyang statement for record purposes. At yun po ay nalaman ko rin po sa kanya kanina na yun talaga daw po ang sadya niya sa aming tanggapan. Kaya kanina din po, ma'am, ay pinuntahan din po namin itong kanyang inirereklamo na si Ma'am Russell de Vera Gabayan. Nakausap ko po siya, ma'am, kanina at iba po yung kanyang version. Ito pong halagang 52,500, ma'am, ay napakaganda na po na sasakyan kung tutuusin. Deluxe na po, ma'am, ang pan po nito. At yung kanyang ipinakita na ikinabit doon sa kanyang sa motorsiklo ng complainant po natin, ma'am, ay napakaluma. Kaya naramdaman din po namin, ma'am, na ang kanyang naramdaman na instead na magkakaroon siya ng magandang klase ng sidecar ay iba po yung naikabit doon sa kanyang motorsiklo. Kaya bukas po, ma'am, ay iniimbitahan namin siya dito sa aming tanggapan, ma'am, para makuha po ng kanyang complaint affidavit po. Okay. So magpa-file na. Sir Attorney, ano mo masasabi mo dito? Ma'am, Ma'am Reyes, thank you. By the way, actually nakikinig lang muna kasi talaga ako sa statements dahil kanina pa po talaga naglalaro sa isip ko yung mukhang ito ay isang kaso ng miscommunication sa parties. Dahil nakikita naman natin dito, bagkos nagiging emosyonal, pati nga si Sir Ray Tuankin na dyan sa stasyon, somehow hindi kasi tayo pwedeng magpadala sa emosyon lang dito. We need to be factual sa sitwasyon dahil ang hinihingi naman talaga originally ng ating nagre-reklamo ay specific performance po. Meaning, ma-deliver po sa kanya yung hinihingi niyang sidecar. And yet, nakikita natin, klaro, may bago, may luma, na inikinakabit, at nahulog po sa bandang huli na ibabalik na lang po ang pera. So, doon na po tayo sa latest tumutok dahil hindi na nga nagkaroon na ng miscommunication. Kumbaga, pwede pa namang iklaro yan, pwede pa naman sila mag-usap sa forum na hindi pa natin kailangan na mag-proceed sa legal na action para mag-file ng any case. Pwede pa namang idaan sa demand letter. Pwede pang mag-demand yung nagre-reklamo, sir, dito na, Sir Gerald, reklamo ka, mag-final demand letter ka kung ano ba talaga. Gusto mo pa bang specific performance? Meaning, paggawa tuloy pa mo pa ba yung pagpapagawa ng sidecar or hingin mo na lang ulit yung binayad mo, which is more on collection, civil case. Lalabas po sana na maging criminal kung lalabas na may pangluloko. Pero hindi pa natin
premature pa po sa sitwasyon na ito para mag-conclude. At andyan naman po yung stasyon kung sakaling talagang lalabas na naloko lang to ating nagre-reklamo ngayon, ma'am. Ma'am, ano? Bago po natin pakinggan itong si Mr. Gerald sa kanyang mensahe, kung nakikinig man yung nanloko sa kanya, meron naman akong mensahe ngayon kay Captain Tuangkin. Kasi ang nakasanayan natin ay hinihintay natin yung mga nagre-reklamo upang pumunta sa atin sa ating opisina. Baka naman pwedeng pakisundo na po yung complainant sa kanilang lugar para mas mapabilis ang ating Aksyon serbisyo. agad! Captain Tuangkin? Yes sir, bukas na bukas po sir, susundin po namin siya sir sa kanyang tahanan po at Aksyon agad! usap po na rin Yun. kanina sir, day off po niya sir. Yun, ma'am. Tama po yun, sir. Maging bridge, kumbaga, tayo sa communication na ngayon. Sinabi ko nga kanina, sir, baka may miscommunication lahat. Mapag-usapan, maging tulay tayo, sir, ng pag-uusap doon sa mga involved. Maklaro kung ano na pong disposisyon nila sa kaso na ito. Oh, Sir Gerald, ayos ba sa'yo yon? Okay po, sir. Yan. Ayos po, sir. At baka naman sakaling nakikinig po sa kabilang linya yung inyong inireklamo, ano pong mensahe o panawagan yung nais ninyong ipaabot? Ang gusto ko lang po sana, sir, kung may makukuha po ba kami, sir, matatapos pa ba yung sidecar namin o kaya ibalik na lang po yung pinagpagawan namin ng sidecar po. Okay. Kung nagkantay po, sir, nagkantay po kami ng matagal po. Huwag kang mag-alala, Sir Gerald, at nandyan si Captain Tuangkin ang mag-a-assist sa inyo para maibigay sa inyo ang hustisya na inyong hiningi. Pero tulad na sinabi ni attorney kanina, baka makuha muna sa pag-uusap. Yes, ma'am. Baka may miscommunication nga lang. At para maiwasan na yung mas grabe na sitwasyon, pwede naman po sa mabuting pag-uusap, marami tayong naayos dyan. Yes. At saka sa kay Captain Tuangkin sa inyong area, kung may mga nagpapa-blotter din, tingnan din natin minsan gusto lang nila magpa-blotter, pero kung may nakita na tayo doon na, kailangan na natin asistehan, baka pwedeng tayo mismo Yes, ma'am. mag-extend na ng assistance doon. Kahit sa tingin nila kailangan na i-blotter. Kung sa tingin natin, kailangan na nating asistehan sila at mukhang meron ng krimen na nangyari doon, tulungan din natin sila. Kasi yung mga civilians, hindi rin nila alam Minsan, ang alam lang nila magpapa-blotter. Pero pag bidlatter kasi at nakita natin na kailangan nila ng assistance, probably galing sa atin mismo, extend na natin yon ang hindi nila hiningi. Actually, ma'am, Captain. part, Yes, ma'am. part ng community service natin talaga na magkaroon ng peace advocacy sa mga kababayan natin dyan, kasambahay natin. Hayaan natin sila na magkaroon ng dialogue pa rin para magkaroon ng katahimikan. Baka miscommunication nga lang din yung Okay. nangyari dyan ngayon. Tama. Hiramin ko lang. Ipapahiram ko sa inyo yung sinasabi namin sa health service, we do not just wait. We reach out. Yan. Parang narinig ko na yan, ma'am, Pero para doon po sa ating investigador, alamin natin kung baka naman po marami pang nagrereklamo na ibang tao na naging ganyan na rin ang problema sa taong inireklamo ni Sir Gerald ngayon. Okay? Ma'am Net? Maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating programa at sa inyong pambansang pulisya. Sir Gerald Tadeo, huwag kang mag-alala. Si Captain Ray Tuangkin na ang mag-assist sa iyo. At Captain Tuangkin, kindly provide us with your action videos, photos, and result of your investigation. Okay? Maraming salamat, Captain Ray at kay Sir Gerald. Yun. Ma'am, magpapasalamat lang po, ma'am. Sige po. Ma'am po, magpapasalamat pala ako sa sumbong niyo action agad at inaksyonan po agad po yung aking reklamo. At kay Police Captain Tuangkin po, nagpapasalamat din pa ako sa agarang action po ng police station po. Nakagiti na si Sir Gerald. At bukas susunduin ka nila. Ayan, Okay. sige, magtuloy-tuloy po tayo sa susunod na sumbong. Biniling property, hindi umano na bayaran ng 3 taon. Yan ang nais ilapit ng isa pa nating complainant
upang makahingi ng legal na payo at malaman ang kaukulang aksyon na maaari nilang gawin laban sa kanilang inirereklamo. Kasama po natin ngayon sa studio si Mr. Aziz Umpa Amer from San Juan City, Metro Manila. Ayan. Sir Aziz, pwede po ba pakikwento nyo nga po ng maikli ito pong inirereklamo ninyo? Kailangan Pakikwento po. Go ahead, kailangan sir. ko po na tulong na itong problema namin sa DPWH na kailangan na mabayaran nila kagad. Kasi So, matagal na Sir Aziz, ang inirereklamo nyo po ay yung sa DPWH kasi matagal na eh. DPWH. Oo, hindi nila binabayaran eh. may tao po ba sa DPWH na inireklamo nyo? Wala, basta yung nakatira doon. DPWH po talaga ang gusto nyong Na ireklamo. nandyan sa papers, nakapirma sila lahat. Sige pa, ano po ba nangyari? Paano po ba ito nag-umpisa? Yung lupa namin na pinataywan ng DPWH ng pumping station, yung lang po. Saan po to lupa na to? Dito sa Progreso, sa San Juan. Sa San Juan mismo? Opo. Aha. At nilagyan nila ng pumping station. Pumping station. Parang inano nila, nirentahan nila. Hindi, walang Yung renta eh. lupa. Kailangan na babayaran nila yan. Kung hindi nila babayaran, ipa-close ko yan. Yung pumping station. O, Meron yung pumping po ba station. kayong kasulatan? Mayroon dyan. Mayroon Paano dyan. ba yun, attorney, pag gano'n? Pagka DPWH. Nandyan. Ano yun, nirerentahan nila yung Wala lupa? silang renta eh. Hindi, ano po ang usapan nyo ng Wala rin, DPWH? bigla sila nagpatayo ng pumping station eh. Siguro ma'am, linawin natin yung mga Nandyan sa papers na yan. background natin, ma'am. Sir Aziz, Opo. yung property po na tinayuan ng government facility ngayon, dahil minimension mo si DPWH, Opo. probably government talaga yan. Opo. So, yung pinagtayuan nila is a private property. Own nyo po ba yun? Na kayo po ba may-ari, titled, ganyan? O kami po ang mayari doon. So, based on that, sir, we will assume na kayo po yung rightful owner. But, nevertheless po, yung ganyang sitwasyon na mayroon pong government project na naitayo sa private property, bago po umusad yan para sa public awareness naman po, nagbabayad po ang gobyerno ng just compensation na tinatawag. So, dalawang proseso po. Either through court or nakita po ng gobyerno through DPWH na ito po ay exercise of police power po. Ibig sabihin po ay necessary po talaga magtayo for public safety purposes, public purposes po yung development na nangyayari ay sila po ay mag-a-award po ng just compensation sa inyo. Probably naitayo na po yung may nangyayari na tayo na po yung project, hindi pa po kayo nababayaran. Pero yung sa situation number 1 na nasabi ko po kung need po ng through court yung pagbayad ng just compensation, hindi po tutuloy na mauna pong may tayong government project na hindi pa po kayo nababayaran. Sa sitwasyon nyo, I am assuming na nauna na po na nagtayo ng government project. Otherwise, magkakaroon ng violation kung hindi pa po kayo mababayaran. I'm not saying na may violation sa nangyari, but probably meron po kayong award for just compensation. Matanong lang po, meron na po ba kayong claim? Wala, kasi mayroong mga papers yan, babayaran nila daw eh. Opo. Hanggang ngayon hindi nabayaran eh. Palagi ako pumupunta dito sa Maynila, galing sa Lanao. Sabi nila, pagdating mo dito, babayaran ka. Ngayon, wala na eh. So, yun nga po sir, pag ganyan na you are qualified for just compensation, kinakailangan po dahil meron na pong project na itayo, kailangan po talaga natin mag-claim. Dahil ito pong DPWH naman, sila po doon po kayo magpapile ng claim and coupled, supported po ng ng titulo, mga supporting documents po. Lahat Tulad ng mayroong titulo at saka Yes mayroong papel na babayaran nila. Yun na nga po. Pero dagdag paglilinaw lang natin. Bago nangyari na nagtayo sila, Yes, sir. doon sa kanyang tinatawag na property, ay nagkaroon man lamang ba si Mr. Aziz ng papel na pinirmahan, acknowledgement o contract bago nangyaring nagtayo sila doon sa loob ng property mo? Tama yung tanong na yun, sir.
Sir Asis, may ganun po bang Kasulatan. Wala rin ina-acknowledge kasulatan po sa inyo? Tama po kasi yung tanong dahil hindi po muna matutuloy yung project nang walang permiso doon sa may-ari. Hinihingi pa rin po yun. Bagkos later part na po yung claim sa just compensation. But meanwhile, sir, para may awareness na lang din po ang public natin and si Sir Asis, yung sa DBM po niyan, inapprove na po yung budget dyan. So may naka-intended na po talagang payment. Project attorney. I-claim na lang po yan 3 talaga. years na eh. 3 years I-claim. na eh. Yes, sir. Oo, ma'am. Yes, ma'am. So, i-claim na lang po talaga yan dahil hindi naman po nagtatayo ng project ang government nang walang allocation po for that certain purpose. May just compensation po talaga po kayo. Pero sir, ano po sabi ng ahensya sa inyo nung huli kayo nakipag-usap? Sabi nila, babayaran daw eh. Sino po ba ang kausap nyo doon sa ahensya? Kasi Pero medyo hindi ako malaki yung magsabi ng pangalan, DPWH. basta doon lang sa DPWH. Huwag sabihin ng pangalan. Oo, sila, yung sa opisina. Meron po kami nakikitang sulat dito sa monitor galing sa DBM. O ayan na yung sinasabi ni attorney Opo. Ayun po. na meron ng sinasabi na galing DBM panutusan na nasabing DPWH Engineering Office. Ito po ba yung pinakita nyo sa ahensya nila? O lahat ng papers nandyan. Yung galing Kailan sa pa DBM. po ba itong acknowledgement na ito? Kasi ibig sabihin, inalaw na ni DBM na bayaran kayo for just compensation. Kailan po ba ito? Bago lang yan eh, bago. Naipakita nyo na po ba doon? O, nandun sa DPWH yung lahat. Pina-receive nyo na po ito? Opo. So anong sabi nila? Sabi nila maghintay ka. Pero Okay. hanggang ngayon wala eh. Maghintay lang. So, 3 taon na nag-aantay, ma'am, si Sir Hindi, Asis. bago lang daw to eh. Ang mga dokumento naman pala, ito pong mga dokumento ito ay galing sa mismong ahensya ay naka-address talaga po sa inyo as claimants and representative. Ay, ibig po sabihin, ikaw talaga ang legal na claimant in behalf of the owner according sa mga dokumento na ibinigay sa iyo. Ibig sabihin po, Tama. ikaw talaga ang representative noon. Opo. Huwag po kayo mag-alala. Tama-tama nandito si Chief Complaint Referral at ikaw po ay properly na-endorse din sa nasabing ahensya. Tama ba ito? Gagawan po namin kayo na referral para maalalayan po namin kayo, sir. Samahan natin, Opo. sir. Po. Pero kung Sasamahan. Hindi na po mabayaran, namin kayo sasamahan sapagkat nandito na sa harap ninyo si complaint referral. Andito na. Oo nga po. Sasamahan kayo ni Chief Referral mismo. Nakikita naman po natin, sir, base sa mga dinala nyo pong dokumento na kayo po talaga ang awardee dito. Siguro hinihingi na lang ni DPWH para sa claim is yung mga other supporting documents tulad yung nasabi nyo po, meron na po kayong titulo. Actually, hinihingi rin po nila yung mga updated payment of tax, ganyan, property tax, and may conveyance kasi sa government yan, ma'am. So, tatransfer niya na sa gobyerno yan. So, yung mga ganun ay binabayaran po dahil yung just compensation, may tax din po yan. Oo, may tax din yan. Pero bago nyo isara, kasi sabi ni Sir Asis kanina, pag hindi pa siya mabayaran, ano po ipa-close ko yun eh. Ipa-close mo. Ipa-close ko. Kukunin ko ang Pumping station. Pumping station. Kukunin ko. Nako, tag-ulan pa naman ngayon, sir, sa San Juan. Mahirap po yan. So, huwag kayong mag-alala. Nandito ang Chief Complaints. Opo. Sasamahan kayo ni Sir Apple. Opo. Asikasuhin na po natin. Asikasuhin nila at saka si Atty. Kuanan. Yes Dahil po, asikasuhin na po natin dahil yung mga ganyan pa namang claim, meron din po yung reglementary period minsan na ano rin. Kaya nga, sir, Buwan ng panahon yung sana Kaya nga po, dapat nga eh. natanggap nyo na. pero nakita natin sa DBM, kailan po ito lumabas? Hindi ko masyado mabasa. Anong sa date DBM? ng DBM na awarded sa kanya na pwede na siyang sinasabi na babayaran na siya? Oo, dahil meron naman. Nakakapagtaka lang kasi, ma'am, di ba, ma'am? Oo. 3 3 taon years. nag-aantay. Oo, Ma'am Ano Vivian. kaya ang pwedeng Tapos- maging reason bakit naman hindi pa siya nababayaran? Tingnan natin yung konting detalye na tinatanong Oo niyo nga kanina. eh, yung- Paki-close up po sa monitor. Kasi para yung makita natin. kasi nung minention ni Direct March 10. March Bago 10. lang. Okay. 2025. Bago lang. Ito po ba ay pinadala na natin sa DPWH? Oo, nandun sa kanila. Actually, alam ni Mr. Asis kung sino, pero ayaw niya lang Pangalan. wag lang daw pangalanan. Pero sa maraming salamat Mr. Asis sa tiwala sa aming programa sa Pambansang Pulisya ng
Pilipinas. Ngayon, andito kami, tututukan natin ito, no, DPWH ulit. Hindi naman sa nakiuso tayo doon. Nagkataon lang po talaga na ngayon lang kami nilipat. Naging ghost yung kanyang... Naalala mo, ma'am, ha? Kasi kahapon nanonood ako ng ng Congress. yung Senate hearing. Senate hearing po, Okay. DPWH yan oo. Nagkataon naman may complainant tayo na DPWH din po ang kanyang pino-complain. Nagkataon lang po yun. Siguro naman si Mr. Asis, ma'am, safe na rin yan. Safe na makiklaim mo na rin yung award for just compensation dahil nga, actually, sa pinadala mong dokumento dito, sir, lumalabas naman na talagang ma-award po yan sa inyo. At andyan po yung ating ARTA at kung may delay, ay pwede po nating masok yan. Sa ARTA law. Okay, malupit yan. Okay. Yung ARTA na yan, Sir Attorney. Okay, Mr. Asis, meron po ba kayong message sa DPWH? Bago namin kayo, Maraming salamat sa DPW, sa DBM. Kasi doon ako naghingi ng tulong eh. ikaw na rin palang kumuha ang pumunta doon. Oo, opo. Ako ang pumunta doon. Okay, 3 Kailangan taon. na babayaran ng DPWH. Basta nasa reglementary period eh. Pero palagay ko po naman, ang DPWH ay iiwas sa mga ganitong sitwasyon na tutulungan ka ng PNP po, Mr. Asis, ha? Opo. Maraming salamat muli sa pagtitiwala mo sa PNP at sa aming programa. Maraming salamat po. Sir Asis. At wag daw. Nagkataon lang, ha? Hindi naman natin Oo. sinasadya. Oo. Pero kahapon kasi yun ang pinapanood ko. Yun yung usapin. Yun ang Kahapon. usapin. Oo, parang napanood ko rin yan, eh. Tapos ito kasi ay sa San Juan, medyo, syempre, lahat, Metro Manila ito, binabahan din tayo. At mga kasambahay, wala pong magdi-disconnect at magbabalik ang Sumbong Nyo, Action Agad. Alam nyo ba na hindi lang surgery ang solusyon para sa prostate cancer? Ngayon, may advanced treatment option na tayong tinatawag na stereotactic body radiotherapy or SBRT. Para malaman ang mga ito, Tutok na ngayong linggo, live sa Doctors on TV. from 9 a.m. till 10 a.m. Only here at UNTV, your public service channel. Harassment ba yan? O baka acts of lasciviousness na? O sakop ba ito ng Safe Spaces Act? Alamin ang pagkakaiba. Huwag palampasin ang huntahang legal ngayong Biyernes alas 8:30 ng umaga kasama sina Attorney Mimi Sandoval Sebrio at Attorney Joey Domingo dito lang sa UNTV, your public service channel. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning, Kuya! Medical science teaches us the importance of washing our hands before eating to avoid various diseases caused by bacteria and viruses. Did you know that it was already written in the Bible that the man who touched the dead is unclean and must clean before doing anything? This was mentioned in Numbers chapter 19 verses 11 to 12. Make it a habit to read and learn more about the Holy Scriptures. A reminder from UNTV, your public service channel. Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa mga nakatira sa Laguna, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa San Pedro, ang Barangay Calendola, GSIS,
Sampaguita Village, San Antonio, San Vicente, Riverside at United Bayanihan. Sa Binyan, ang Barangay Binyan, Malamig at San Francisco. Barangay Santo Domingo sa Santa Rosa, Barangay Casile sa Cabuyao at Barangay Canlubang sa Calamba. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. At nagbabalik po ang Sumbong Nyo, Aksyon Agad. Sa pagdagsa ng maraming mga sumbong na idinudulog sa ating programa, ganoon din po mithiin nating tugunan ang bawat sumbong na kanilang dinudulog. At para sa ating action update number 1, alleged theft. Nanakaw na cellphone mula sa kanilang tahanan na kalaunan ay natagpuan sa isang sanlaan. Yan ang inilapit ni Ms. Shane Alison C. ng Caloocan City sa ating programa kamakailan, nagara naman natugunan at nasolusyonan. Para sa karagdagang detalye, nasa kabilang linya po ang ating nagrereklamo si Ms. Shane Alison C. ng Caloocan City. Ma'am Shane, magandang hapon po and welcome sa Sumbong Nyo, Aksyon Agad. Ma'am Shane? Interviewin natin si Ma'am Shane. Yan. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano na po naging update sa naging reklamo nyo? Yung cellphone po, nakuha ko naman na po agad. Yun. Buti. Ayan. Ano na po nangyari nung nakuha nyo, ma'am? Paano nyo nakuha? Isang araw lang po namin nakuha. Pagkat nang nakuha na po namin agad, na-action na po naman agad siya. Nang isang araw lang po. So, Ma'am Shane, ilang araw nawala sa inyo yung cellphone? Isang buwan po. At least after a month, naibalik po sa inyo. Kamusta naman po? Ano nang pampakiramdam, Ma'am Shane? Masaya na po kasi parang nawalan po ako ng tinik kasi mahal din po kasi yung cellphone kaya okay po ako. Anong cellphone po ito, Ma'am Shane? iPhone 15 po. iPhone pa. Ma'am Shane, yung mga naka-store sa iPhone yun, hindi naman po nawala. Nawala po lahat, yun lang po. Talagang dinilit pala yun naman ang nakakalungkot doon, ma'am, kapag cellphone mo, nawalan ng mga memories Akala ko pag iPhone. So, nung nakuha mo, wala nang laman. Wala na po, kasi hindi ko na rin po makanik yung iCloud ko po talaga. Pati mga pictures na wala? Lahat po. Lahat talaga. Ibig sabihin, ni-reformat, sir, bago sinanla. Oo. Parang pina-reformat, sir, bago na to. Anyway, ang importante, nakuha niyo po uli yung cellphone ninyo. Ma'am Shane, baka meron po kayong nais pasalamatan, yung mga nakatulong po sa inyo. Siyempre, si SNAA kagad yan. Nagpapasalamat po ako sa Substation 7 ng Valenzuela and sa action din po na kasi nakuha po agad yung cellphone ko po ng isang araw lang. Like, nagreklamo lang po kami ng saglitan lang po, nag-reply na rin po agad sila. Tapos, tinawagan na po agad kami. Yun lang po. Ma'am Shane, Thank you po. Ito po, from 1 to 10. From 1 to 10 pala. Sorry. Yes, sir. Maaari mo bang bigyan ng puntos ang serbisyo ng Sumbong Nyo, Aksyon Agad? 10 po. Wow! Talaga naman, sir. Salamat. Salamat. Wala pong bola. 10 po kasi na-actionan po talaga agad. Yung pag-ano po namin, mayroon na po agad na pulis na parang kotse po para ako sa bahay. Para papuntahin po ako agad doon. Ma'am, kasi ma'am, ayon kay Ma'am Shane, simula nung isinumbong niya, one day lang, magitan. Nakuha na niya agad yung cellphone. Aksyon agad! Action agad. At syempre, 10 din po siguro sa Valenzuela, Station 7. At dala-dala niya, sinamahan siya hanggang doon, hanggang pag-file ng kaso, hanggang pagbawi. Maraming salamat sa Station 7 ng Valenzuela. Nasa na ba ang aking camera?
Sabi ko nga. Ayun, halos nasabi na niya, sir. Nasabi na niya kung ano ang masasabi niya dun sa mga pulis na tumulong sa kanya. Yan. So, Nag-evolve talaga yung practices natin. Ano? at very thankful naman siya, sir, dahil mabilis yung tugon ng kapulisan sa kanyang inilapit. Sir. At cellphone yun, sir. Kaya, iPhone. At iPhone 15 iPhone pa. 15 Oo, mahirap pa. yan. Tsaka Ma'am Shane, alam mo, yung simpleng pasasalamat, nakakataba ng puso ng mga kapulisan, lalo po kami sumisipag niyan araw-araw. At ma'am, bago po natin pakawalan si Ma'am Shane, pakawalan, akala mo nakakulong dito. Ma'am Shane, bago ka namin bitawan, ibig ko po sabihin, baka po may mensahe ka po sa mga kasambahay natin na nanonood ngayon, mga nais lumapit sa ating programa at humingi ng tulong. Sige po. Mag-iingat po kayo lagi. Huwag po kayong magtitiwala kung kani-kanino. Yun lang po. Oo, lesson learned. Huwag basta magtiwala. Maraming salamat po, Ma'am Shane. At maraming salamat po muli sa inyong pagtitiwala sa ating programa at sa inyong pambansang pulisya. Thank you po. Yan. Sir, nakakatuwa naman kapag ganyan na meron tayong... Nakakataba ng puso. Yes, meron tayong ibinabalita na naaksyonan, na lumapit sa atin tapos naaksyonan. Kaya nga, mabilis na naaksyonan and it makes us proud also. Hindi lang na nandito tayo sa harap ng camera, kundi maging yung ating mga kasamahan sa serbisyo ay ganun din ang ginagawa nila. Yes. Kasi dahil mabilis tayo, kumontak sa kanila, mabilis din silang gumalaw doon, hanggang sa Station 7. Maraming salamat, Station 7 ng Valenzuela. You make us proud. Thumbs Yan up ang para pulis. sa Station 7. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating sumbungan. 8 buwang balanse ng pagkakautang sa hindi umano'y binili nitong laundry shop. 8 buwan na balance sa laundry shop. Dagdag pa ng biktima, inilapit umano ng lokasyon ng nakabili ang naturang negosyo kaya hindi na niya ito matagpuan. Para magbigyang linaw pa tayo dito sa nirereklamo na to, tawagin po natin si Mr. Nico Del Rosario ng Batasan Hills, Quezon City. Sir Nico? Sir Nico? Hello po, good afternoon po. Sir Nico, pakikwento nyo nga po itong inirereklamo ninyo. Paano po ito nangyari? Hello po. Bali po, nagbenta po ako ng laundry shop. Bali, operational po yun sa Sampaloc, Manila. Located po sa Barangay 532, Sampaloc, Manila yung laundry shop na binenta ko. So yung nakabili po is ang nakabili po ng laundry shop ko is yung owner ng isa pang laundry shop sa kabilang street, which is dun sa Barangay 525, Sampaloc, Manila. So since meron po siyang laundry shop, parang tiwala naman po ako na magiging okay yung transaction namin. Okay. So yun, tapos bali, nung na-turn over ko na po sa kanya yung laundry shop, bali po yun, July 16, 2023, na-turn over ko po sa kanya yung buong laundry shop. Bali, after 2 months, sinabihan niya ako na i-transfer niya yung buong laundry shop sa ibang lugar, which is to sa Marikina po. Marikina niya kasi hindi naman po magkalapit po kasi yung dalawa niyang laundry shop, so hindi naman pwede po yun. So, Sir Nico, lipat yung... Sa madalit salita, nung maglipat siya, hindi mo na siya mahanap at hindi mo na rin siya masingil. Tama po ba? Hindi naman po. Bali, nung nilipat po niya, parang mga 5 buwan, nakakapagbayad naman po siya ng medyo okay. Although may mga delay or may mga kulang, nakakapagbayad naman po siya. Magkano po ba Sir Nico, magkano nyo ibinenta sa kanya? Bali po yung total contract price po is 700,000 po. At magkano na po ang nabayaran niya? Hindi ko po sure, pero parang wala pa pong 150,000, parang ganun po. Ha? Malaki pa. Wala pang 50,000 yung naibigay sa'yo. Wala pang 150,000, apo. Wala pang 150. Opo, so sabihin natin, humigit kumulang. Humigit kumulang 150 ang naibigay sa'yo. So may balance pa siya. At matagal na niya tong hindi nababayaran. Hindi po nababayaran. Opo. Pero kailan kayo huling nagkita? Hindi po kami nagkikita sa lang po, nagchat lang po kami. Ang huling kita lang po namin is nung time na nagano kami, na yung tinurnover ko sa kanya. Or yung huling usapan niyo po kailan? Sa chat lang po kami nung February.
February 2025 po. Tagal na, sir. May deed of sale ba kayo, Sir Nico? Bali, contract to sell po. Wala pa po yung Contract to sell. date of sale. Contract to sell na pa lang po. Okay. So, notaryo naman to, notarized. Opo. Pero kung tatawagan niyo po siya, natatawagan pa. Natatawagan naman po, tapos kumbaga hindi naman niya kaplinak sa Facebook. May message ko pa rin siya. Pero hindi po siya sumasagot. Hindi po siya. Panded ba lang po? Wala po. Wala Parang pong, nasi-sin zone ka po. Pero Yun pag lang po, tinawagan yun niyo, lang hindi po. niya po magre-ring, pero hindi niya po kayo sasagutin. Opo. Pwede ba dating malaman, Sir Nico, na-mention ba niya? Sino po ba ang ating nirereklamo? Sabi ko na lang po, Dom Alapris. Alapris. Alapris ang pangalan po. Opo. Pero, Sir Nico, hindi pa rin niya kayo nababayaran. Huli kayo nabayaran Pebrero pa. Opo. Tapos bukod pa po yung mga kulang niya nung 2024, marami pa po siyang mga hindi nabayarang months, saka penalties. Opo, ma'am. At curious lang ako, ma'am. So, ano na nangyari doon sa laundry shop? Yun nga po kasi diba po nilipat niya sa Marikina. Tapos nung time po na hindi na po siya, parang 2 months po siyang hindi nakapagbayad, 2 consecutive months. Kasi yun po yung nasa contract namin. Kapag hindi siya nakapagbayad ng 2 consecutive months, is pwede kong bawiin yung laundry shop. Opo. So nung time na hindi siya nakapagbayad ng 2 consecutive months po, pinuntahan ko po yung laundry shop sa Marikina. Tapos pagdating ko po doon, wala na po yung laundry shop. Sabi nung ilipat na. Sabi po nung landlady niya doon na sabi niya matagal na daw pa, parang 2-3 months, 4 months na pong wala doon yung laundry shop. Sir Nico, Tapos tanong ko po, bakit lumipat? Tinanong ko po yung landlady, bakit po nilipat? Ang sabi lang po is gusto lang po ilipat, parang ganun, parang papalitan daw yung machine. Pero nangyari, hindi naman po pinalitan. Totally nawala na po. Kailangan buo yun na inilipat. Pero Sir Nico, sabi mo, meron siyang laundry shop na rin malapit sa inyo. Laundry shop Sa Palok pa, meron. Opo. Hindi mo Bali, yun na lang po yung napuntahan ko po yun. Bali, yun nga po yung parang pinaka-last resort ko. Kasi po, lahat ng yung mga niya, yung tawag dito, yan po, wala na yung laundry shop sa Marikina. Tapos yung address niya sa mga ID present niya sa akin, puro negative. So yung business niya po na laundry shop sa Sampaloc, Manila, yun na lang po yung last resort ko. So doon po ako nag-file ng blatter complaint. So anong nangyari po, Bali, alam naman po niya, nung nagpa-file po ako ng blatter sa kanya, alam niya yung kachat ko po siya, sumasagot po siya. Pero sabi niya, hindi daw siya makakapunta sa kung magkaroon man ng hearing, hindi daw siya makakapunta. Kasi sabi daw niya, nakabase daw siya sa Tarlac. Yun na sabi niya, hindi na daw siya nagagawin ng Manila. Pero siya pa rin yung may-ari ng kumbaga parang kasosyo po siya doon sa laundry shop sa Sampaloc, Manila. Okay, sige, Sir Nico, ha? Saan po kayo nagpa-blatter? Doon po sa barangay 525, Sampaloc, Manila po. Taga Tarlac ka pala, Sir Apple eh. Okay, tingnan natin Kaya ma'am, tama yung nilapitan niya. Sumbong nyo. Aksyon agad. Okay, meron po tayong resource person para kay Sir Nico. Maring makatulong si Major Mardonio S. Abuda, ang Chief Station Investigation Detection and Management Branch ng MPD. Major Abuda. Unang-una po ma'am, bumabati po ako sa lahat ng staff po ng isumbong nyo aksyon agad, Rectang Connect po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa pamumuno po ng aming station commander na si Police Lieutenant Colonel Jobeng Iron Puser. Ito po reklamo niya po. Nakausap ko na po si Sir Nico, sir. Pinuntahan po namin yung barangay na sinasabi niya sa barangay 525 po. Unang-una po, noong February 15 po, una po sila nagkausap ni Kagawad de Rosario po. Tapos po, nireklamo niya po itong sinasabi niya sa laundry shop po, sir. Ending araw po doon na doon po gumagawi. Pero based po doon sa pag-uusap namin kanina kay Kagawad de Rosario po, si Ma'am Kagawad de Rosario po, iso muna po nila yung laundry shop na sinasabi ni Sir Nico. Kahit hindi po umaten yan, basta po iset nila yung date ng report nila sa barangay para po after 3 consecutive po na hindi umaten tong si alias Dominic Alapris, pwede po natin tong file ng kaso.
Basta umatin lang po si sir, pumunta po rito sa Police Station 3 po, i-address po natin siya sa barangay para po ipatawag po kung kailan po yung first hearing po nila, ma'am. So basta umaten sa barangay, kahit hindi umaten yung nirereklamo, na-mention na niya, Dominic Afris? Yes, ma'am. Apris po. Alafris. Dominic Alafris. Paano ba nalilipat ng laundry shop? Yung mga gamit. Mga gamit po siguro. Yung mga gamit, medyo may kamahalan din yun eh. Mga washing machine po. Dryer, malalaki yan eh, pag laundry shop. Yes, ma'am. Okay. So, sa kailan ang unang hearing nila? Sasamahan mo siya bukas? Ma'am, ganito po, dumalog po siya rito sa tanggapan namin sa Police Station 4 po. I-assist po namin siya sa barangay, tapos po kung kailan po yung i-date po nung barangay 525 po. I-assist po namin siya yung araw na yon. At the same time po, yung pulis na kakasakop ng sector po, ma'am, update po namin yung laundry shop na po na meron po silang hearing. Tutulungan na rin natin siya doon. So talagang i-assist man talaga nila, ma'am, kapag nagkaroon na ng schedule yung hearing. O kasi barangay din muna talaga Totoo, ma'am. So 3 hearing na hindi niya inatinan, pwede na mag-file. Pwede kapag-file na natin ng ng kaso na. I-issuean siya ng certificate to file action from Yes, sir. barangay level. Pero barangay lang talaga muna, Baka nais po nyo manawagan. Asa na si Sir, Maraming salamat, Major, ha? Mr. Nico, Maraming Major salamat po, ma'am. Abuda. Asahan namin yung assistance mo, ha? Abuda nakalagay. Okay. Makakaasa po kayo, lahat po ng tulong gagawin natin yan para matulungan po natin si Sir Nico po. Aksyon agad! Okay, Sir Nico, baka po nais nyong manawagan sa inyong inireklamo. Baka sakaling nanonood, ano po ang inyong mensahe? Meron lang po akong tanong. Ano po yun? May asawa Kasi na po last ako. time po- Ano po? Hindi pa, sorry. Ma'am Net, ha? Ano po tanong, Sir Tanong Nico? po- Pasensya na. Kasi, nangyari na po kasi yan before. Po ako, sabi sa barangay, sisendan daw na po nila ng summon letter. Tapos kapag 3 hearing, hindi pumunta, pwede na daw nila ako issuean ng certificate to file action. Tama. Pero nangyari po is, pero sabi nila, nung humingi ako ng update, sabi nila, hindi daw nila ako pwedeng issuean. Parang 3 months yung waiting ko eh. Sabi nila sa akin. Nakatatlong hearing na po ba, Sir Nico? Meron pa silang isang hearing, ma'am. Kasi sabi nila hindi nila pwedeng sabihin na no show yung nirereklamo kasi wala naman daw pong hearing na nai-schedule kasi nga wala daw tumatanggap nung summon letter. Diyan papasok ang PNP. Major Abuda. Ma'am, ganito po. Okay. Wag po intindihin ni Sir Nico na hindi po umatin yung kinukomplain niya. Basta po inform natin yung mga occupant ng laundry. Total, mga tao niya naman po yun. Pare-receive natin doon. Tapos po ilalagay po natin kung sino yung nag-receive ng oras, anong date. Hindi man po umatin yung kinukomplain niya, at least po na-notice po siya. Siya pa rin naman ang owner nun eh. Kasi sabi rin po ni Kagawad, kausap ko po lang ngayon, siguro mga 1 oras may git po. Kaya naman po nila hindi ma-issuean kasi po hindi sila nagsiset ng hearing. Pero kung may set po ng hearing, umatin si Sir Nico, wala pong problema doon. Hindi po kasi sila nag-set ng hearing. Oo. Hindi sila nag-set Pero tulungan natin siya sa Kagawad na mag-set ng hearing. Kasi kung hindi Opo, sila ma'am, magsiset kausap ko po at magiging excuse nila yun ang magiging explanation nila, hindi natin matutulungan si Sir Nico hanggang di nila naaayos doon. Diba? Klinaro ko po ngayon bago po tayo nag-usap dito sa Rectang Connect po, ma'am. Kausap ko po si Ma'am De Rosario, ma'am, na inassure niya Kagawad Del Rosario po. Opo, ma'am. Inassure Manila. niya po sa akin na this date po, ma'am, mag-uusap po sila para ma-issuean po ng kung kailan po yung date na isusummon po itong nirereklamo niyang tao po, ma'am. Okay. So ito na lang, gagawin talaga natin. Samahan natin si Sir Nico sa barangay para ma-check natin, masiguro natin na mai-record nila or makapag-set na sila ng hearing. At maipa-receive nila doon sa laundry shop na si Dominic naman ang may-ari.
at maipa-receive natin. Baka kasi hindi rin sigurado ang mga miyembro ng barangay kung baka hinahanap kasi nila yung tao Yung talaga mismong inireklamo. Basta yun ang address, yun ang may-ari, alam natin na dun kanya rin yung laundry shop na explain na lang natin, Major Abuda. Kasi kung gano'n, wala tayong assistance. Kahit ang barangay, walang magiging assistance na nagko-complain kung hindi nila makita. Para saan na lang at nandoon din sila, di ba? So, siguraduhin lang natin na maasistehan ng barangay si Sir Nico doon. Medyo Abuda? Opo ma'am, dokumenta po natin yan na pumunta tayo sa barangay at yung summon po, dadalhin po natin doon sa laundry kung sino man po yung tao doon para po i-black and white po natin lahat yan, ma'am. Okay, maraming salamat. At kay Sir Nico, salamat po muli sa pagtitiwala sa direktang sumbungan. Maraming po salamat sa pagtitiwala sa Sumbong New Action agad at sa Philippine National Police. Pati na rin po sa ating resource person, si Major Abuda, ang Chief Station Investigation Detection and Management Branch ng MPD. At syempre, kindly provide us with your action videos, photos, at saka resulta ng investigasyon para din para ma-follow up din namin yan, Major Abuda. Okay? Copy po ma'am, forward po namin. Salamat po. Maraming salamat. Wala po magdi-disconnect at magbabalik ang Sumbong Nyo, aksyon agad. Panibagong hamon, pinatibay pang dedikasyon, serbisyo publikong maasahan anumang panahon, sandigan ng Diyos sa paghatid ng katotohanan. Ito ang balita para sa bayan at sa buong mundo. May good news po kami dito sa Good Morning Kuya. Meron na pong permanent location ng MCGI Clinic na pwede niyong puntahan. Bukas po ito sa lahat ng nangangailangan ng serbisyong medikal, anuman ang inyong lahi, relihiyon o katayuan sa buhay. Matatagpuan po ang MCGI Clinic sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Sa mga nais pong magpakonsulta sa ating mga doktor, ang registration time po ay mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 po ng umaga. At para naman sa update sa schedule ng mga ino-offer na medical services ng MCGI Clinic, i-check lamang po ninyo ang aming social media accounts at palaging manood ng Good Morning, Kuya! Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa mga nakatira sa Taguig at Muntinlupa, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa Taguig City, Bagong Bayan, Bagong Tanyag, Upper Bikutan, Central Bikutan, Lower Bikutan, Maharlika Village, Pinagsama, North Signal Village, Central Signal Village, South Signal Village, Ususan at South Daang Hari. Sa Muntinlupa City, Alabang, Bayanan, Buli, Kupang, Poblasyon, Putatan, Sukat at Tunasan. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. Ants are evidently one of the most hard-working insects. Researchers observed that an average worker ant rests for as little as 5 hours. But long before scientific studies figured this out, the Bible acknowledged these tiny creatures and gave us this wise advice. In Proverbs chapter 6, verse 6, it says, "Go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise." The Bible also pointed out how we can learn from ants in preparing ahead of time, as is stated from Proverbs chapter 30, verse 25. The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. Learn more about ants from the most informative book of all time,
This is UNTV, reminding you to make it a habit to read the Bible. Ilocos. Hindi, kailan siya? Ilocos At Norte. nagbabalik po ang sumbong nyo, aksyon agad. Siyempre, sabayan natin ng pag-welcome sa studio ang ating Matikas. Matikas, bibigyan ko ng meaning yan kasi Most Outstanding Filipino. Yes, Tumanggap siya ng Outstanding Filipino Award nung Monday. Yes, ka. Ang ating Matikas na former provincial director ng La Union, isa sa ating regular host ng SNA. Ilocos Norte daw. Sorry. Ilocos Excited lang, Norte ano? daw, okay. Dito sa direktang sumbungan ng bayan, Police Colonel Frederico Bar From Lola Senate. from Lola Senate. Yan. Yan. Magandang Sir, tanghali po sa ating lahat. At pagpalain po tayo ng Diyos sa isang bagong buhay na kanyang binigay sa atin sa araw na to. Okay. Samantala, idinaos ang conferment ceremony. Ikaw to, no? Yes, sir. Okay. Kasi nandun din ako nung flag racing. Nandun tayo. Okay, nandun tayo ng flag Yeah, racing. oo. Samantala, idinaos ang kanyang conferment ceremony ng isang prestigious award-giving body nitong September 5, 2025 sa Grand Ballroom ng Grand Hyatt Manila, Bonifacio Global City, lungsod ng Taguig at kinatawan ng Philippine National Police ay si Lieutenant General Edgar Alan O. Ocubo, ang Deputy Chief for Operations. Ang award-giving body na ito ang nag-organisa ng nasabing okasyon upang parangalan ang 10 natatang individual mula sa hanay ng militar, pulisya at edukasyon. At bilang isa sa mga tagapagbigay ng parangal para sa mga natatanging pulis, nakibahagi si Police Lieutenant General Ocubo sa pagkilala ng mga huwarang miyembro ng kapulisan na ang dedikasyon, integridad at paninindigan ay sumasalamin sa pinakamataas na pamantayan ng paglilingkod sa bayan. Congratulations po to the outstanding Filipino police officers. At syempre, para sa Senior Police Commission Officer category, nakuha po ni Siyempre. Colonel. Lapit ba tayo? Dito ko. Kay Okay. Colonel Frederick Obar ng Directorate for Plans, ang prestihiyosong award. Ginawaran din siya ng medalya ng katangi-tanging gawa sa katatapos na flag racing ceremony kaninang Lunes na umaga. Ang Lunes yan, ma'am, ha? Sa Kampong Ramay. Nasungkit naman ni Major Elmira Relox of PRO Bangsamoro Autonomous Region ang kaparehong parangal sa Junior Police Commissioned Officer category at sa Police Non-Commissioned Officer category, si Police Master Sergeant Ivan A. Velasco of Police Security and Protection Group naman ang pinalad na makakuha ng parangal. Ayun. Kaya, sir, congratulations po. Pero, sir, ang unang-unang gusto kong itanong ay, sir, ano ang pakiramdam? Yeah. Well, Speechless. Speechless na. Well, of course, ang unang-unang pakiramdam ko dyan ay yung mga tao na naging nakasama ko sa unit, sa RSTU-3, sa Ilocos Norte, sa Anti-Kidnapping Group, and all the other units na pinanggalingan ko. I was able to honor them. Tama. Kasi marami tayong makasama na tahimik lang, nagtatrabaho. There were even people who died in police operations that we conducted. At alam mo, nung una, ayoko namang isulat yan yung sarili ko kasi parang parang self-serving. But then later I realized, dapat pala isulat mo para yung mga ginawa ng mga tao na nagsakripisyo, yung mga tao na nagpakabayani, ay ma-recognize. So that's number one. Number two, of course, ma-recognize din yung sacrifices ng mga family natin na iniiwan natin. Oo, yan. In the course of doing our duty, no?
doing our mandate. Kasi napaka-importante na ma-recognize natin sila to give them honor. With all those, there were times na iwanan mo sila, alam mong bumabagyo, but you have to perform your duty as police officer. Correct ka dyan, sir. Oo, Diba? tama yan. Oo, pinakamahirap na parte sa pamilya. So you are saving other people and yet you cannot even save your family. Totoo. Kasi, Kailangan mo iwan. To Yeah. save. Wala ka. Oo. Nasa ibang lugar ka para Yes. magserbisyo sa mas nakakarami. Oo. Then, ang pinaka-worst niyan is yung mga tropa natin na namamatay. And yet, of course, hindi naman ganun kalaki rin yung matatanggap natin. And lastly, isang pasasalamat din to sa kabutihan ng Diyos. Actually, this is the most important thing that I realize. Pasalamat ka sa Diyos. At part ng pagpapasalamat mo sa Diyos, isulat mo yan para makilala anong ginawa o malaman ng tao, ano bang ginawa ng Diyos sa buhay mo all throughout your career as a police officer. And that, yun yung naisip ko nung time na sinusulat namin yung pang-award na write-up namin. Okay. Sir, Sabi palagi kasi nung Sir doon. Oo nga, di ba? Sorry. Pero ito napag-alaman ko na noong mga previous na taon, ito ay merong kaukulang parang prize doon sa mga... Magkano? Oo. Kasi parang merong gustong gumaya kay Sir Frederick. Yes, sir. Pinapatanong niya, sir, kung magkano daw ang prize sa pagiging outstanding officer, Filipino. Yan. Pwede ba i-announce yan? Baka naman. Yes, Pwede naman, naka-announce i-announce naman, natin. Naka-announce naman sa Oo. Actually, hindi naman sekreto yan eh. So there's a monetary Napawawa ako kaagad, wala reward. kayong sagot. May monetary reward naman yan na 1 million. Oh. Bawat isa yun. sir. Bawat isa. Bawat isa yan. Okay? Oo. So, Walang tax yun, sir. tax free. That is from Rotary and Metro. Rotary and Metrobank. Metrobank. Okay. Ayan. Sir, medyo kinakapos na po tayo sa oras, no? Bilang panghuli, ano po yung naging outstanding best practice nyo sa Ilocos Norte na naging dahilan naman ng pagkapanalo nyo? Unahin ko muna siguro yung best practice namin sa RSTU3 when it was COVID period. When I was in UN mission sa East Timor, meron kaming ginagamit doon na learning platform, yung virtual learning system nila. And sabi ko, bakit hindi natin ginagawa to sa Pilipinas? Mabuti na lang, doon sa batch ng OGT ko, during that time, mayroong mga ITMS recruits. Then, magagaling to 10. Ngayon, mga opisyal na sila ngayon. So, ginather ko sila and then I shared them my thoughts. And sabi ko, ito ang gusto kong gawin. At nireplicate ninyo. Yes. Kung ano yung ginagawa namin sa UN noon, yun yung ginawa nilang program. Okay. Tapos sa Ilocos Norte naman. Sa Ilocos Norte naman, it's more of yung bridging service between the police and the community. So kailangan mo ng community talaga for you to be more efficient sa iyong trabaho bilang police. You can be effective, but you're not efficient. Yes. Kaya yun, sir, ang nagpanalo sa inyo. Dahil efficient na kayo, effective pa kayo. Yeah. Ma'am Okay. Oo. At syempre, talagang pinalakihan pa nila para mabasa ko raw. Sana maramdaman namin dito sa studio yung pa-blowout mo. Congratulations, sir! Pero kidding aside, maraming tao o kapulisan ang proud sa inyong tatlo. Yes. At congratulations ulit. Yan. Okay. Congratulations po. Mula Pwede sa bang sumbong nyo. may last may last Sige, sir. hirit ako. Okay. Okay. Hindi ako ang magaling. Magaling yung mga tao na nahawakan ko.
I mean, I provided the supervision, Yes. sila yung nag-perform. I'm just part of that performance. No? So, palagi, sinasabi ko, hindi yung galing ko yan. Magagaling yung tao ko, at the same time, at pinaka-importante, napakagaling ng Diyos ko. Yan. That I agree. Talagang walang magaling na leader kundi magaling yung mga staff. Yes. Tama na. At syempre tutulungan ka niyan pero with your guidance, alam mo yon, and supervision. Tama yung galing nila, nagamit nila sa tamang direksyon. Yan. Paglaki ko, ma'am, gagayahin ko siya. Ang galing mo, paglaki mo. talaga, lalaki ka pa. At syempre, doon na tayo sa mga magagaling na personnel. Gusto ko lang pong pasalamatan. Alam mo, nagkaroon ng kasi ito, tinanong ako ng staff dito, kaya kailangan kong ipakita. Nakita daw nila po kasi yung ating hero nurses, nagkaroon po kasi ng sunog sa PNP General Hospital. Ano nga palang nangyari dyan, ma'am? August 24 ng alas 10 ng gabi. At ito pong pinapakita na video ay ang ating mga matatapang na nurses. Punong-puno po ng usok yan. At ang ating mga nung nakita nila kasi umuusok, malapit po kasi dun sa nagsimula sa sunog yung ating PEDYA at saka NICO, yung Neonatal Intensive Care Unit. Yun po, galing pa po sa ER yung ibang nurses, tumakbo po doon at sinalubong ang nurses natin sa NICO. Kita nyo yung mga sanggol, tinakpan po nila para silang nagbibilang sabay-sabay palabas. Meron din nag-a-assist na mga naka-flashlight para hindi sila madulas. At tatlong baby under NICO care. At lahat po ng pasyente, pinasok po ng PNP General Hospital personnel na duty noon, pati off-duty, kasi yung mga iba dumating doon nang nakita nila, nalaman nila na may sunog, nilabas po lahat ng pasyente. Ang nga po yan, ang sinimulan na sunog ay isang kwarto na hindi naman po ginagamit, walang tao. So, ayon sa Bureau of Fire, maaring sa faulty wiring, nakakabit lang na nakadikit na mga wire at sunog na po yun. Delikado po talaga. Pero mama, bukod sa kabayanihang ipinakita ng ating mga pulis sa mabilis na pagresponde dyan sa sunog na yan, kabilang na yung mga nurses natin, ha? Oo, may fire Napakabilis din nung napakaraming fire truck na dumating. Yes, we would like to also extend our thank you po unang-una syempre sa base fire po natin. Dumating po sila kasi dati yung mga base fire nung bata pa ako sa servisyo, nagkasunog din po diyan. Pagdating ng base fire noon, matagal na yon, dalaga pa ako. Walang tubig yung fire truck. Pero ngayon po lahat mula sa base fire, pati yung volunteers po ng local government na fire trucks, Bureau of Fire po, dumating sila, madami po sila, kaya madali po na naapula. Pero talagang, alam nyo, maliit lang po yung sunog, yung naging simula, pero ang laki po ng usok at talagang hindi ako makahinga noon. Mahirap po talaga. Pero maraming salamat po. Marami tayong nurses na pwedeng pasalamatan. Hindi ko na sila mapapangalanan lahat. Alam nyo naman, kumbaga, they were able to do what has to be done. Hindi lang napabayaan ng mga pasyente. Yung servisyo nila dyan, kitang-kita naman din po. Okay, mabilisang bati po. Mabati na naman. Bati portion. Bati portion, ha? Yun na nga po. Sa ngalan ng aming director, si Police Brigadier General Jezebel Imelda T. Medina, patuloy po ang health service sa pagseserbisyo sa ating kapulisan. We care for those who serve and protect. So, yun na nga po, nakita nyo na yon. At wala akong mabate sa... batiin ko ang aking asawa. Namimiss ko na po ang aking asawa. Hindi ko nakita kanina umaga kay Police Brigadier General Warren F. De Leon. Ay, hindi po siya golf ngayon. Iba na. And of course, sa mga taga-health service po, mapamula po sa office ng director hanggang sa kahuli-hulihan.
Hindi po kami nagpapabaya. Sundin lang po sana ang bili ng health service. Kung nasaan ang pulis, nandoon ang health service. Okay, sa lahat naman po ng personnel ng DPL, lalong-lalo na po sa director namin, ang atin pong paboritong director, nag-iisang director, si Sir Efrem Burat. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood dyan na taga-DPL. No? Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mawawalan. Pero hindi kayo magkakaroon. Biro lang. Okay. Sa lahat po ng mga nanonood ng mga kasama nating police, okay, you just perform your task. Because hindi po option yung excellence. Excellence should always be the standard in the police service. That's correct. Ayan. Ayan. Pero meron akong napansin ngayong araw, sir, ha? Ma'am Net, Ma'am Vivian, Sir Fred, wala yung ating tagapangalaga ng SNAA, si Tiger Min. Galingan mo. At napagalaman ko, kasama siya sa marathon. Tatakbo siya, sir. Tatakbo. Okay. Thumbs up. Wala na. Okay, Sir Fred. Okay, mga kasambahay, bago po tayo magtapos, mabuti po na sa kabuuan ng ating maghapon ay mayroon tayong gabay mula sa banal na kasulatan at para po sa ating The Word mula sa Psalms chapter 1 verse 46. Sabi niya po, the Lord openeth the eyes of the blind. The Lord raiseth them that are bowed down. The Lord loveth the righteous. At sa wikang Pilipino naman, idinidilat ng Panginoon ang mga mata ng bulag. Binabangon ng Panginoon ang mga nasusubsob. Iniibig ng Panginoon ang mga matuwid. Mga sambahay, gumawa po tayo ng mabuti sa lahat. Paghariin natin sa ating mga puso ang tunay na kahulugan ng salitang pag-ibig. Okay, muli, ako po ang inyong lingkod, Police Colonel Maria Nenita Senador de Leon. God willing, makita-kita po tayo muli bukas dito sa Direktang Sumbungan ng Bayan. Sumbong nyo, aksyon agad. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Kami sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagaan. Isang ligtas na araw po sa ating lahat.